Matagal-tagal na rin, simula nung nakapag-review tayo ng isang Infinix phone. At kung usapang Infinix phone ngayong 2025, para sa akin, ito pa din yung pinakamagandang phone ngayon ni Infinix so far. At ito, ang Infinix Note 50 Pro Plus 5G. And masasabi ko din na mas better tong bilihin unlike sa Infinix GT 30 Pro. Naka-gaming chipset na Dimensity 8350, merong flagship build, may Sony IMX periscopic camera lens, supported na rin ng bypass charging at kung ano-ano pa. Pero syempre, hindi perfecto tong phone na to. At pag-uusapan natin dito yung mga pros and cons na nakita ko dito sa phone na to na maaaring maging deal breaker sa inyo kung gusto nyo tong bilihin. Kaya ngayon, kung interesado ka talagang bilhin tong phone na to, tara, pag-usapan natin. Okay, alam kong super late na ako sa review natin para sa phone na to. And good thing din yan dahil wala nang hype. Kaya mas makakapag-isip at mas makakapag-gather kayo ng data ngayon para kung magkakaroon man ng sale in the future, mag-grab na ninyo itong phone na to. And gusto ko din na ito na yung last video na mapapanood ninyo para ma-validate kung okay nga ba talagang bilhin itong Infinix Note 50 Pro Plus. Kaya ngayon, simulan natin pag-usapan yung build and design ng phone na to. Kapag dating sa design nito, yung una ko agad masasabi sa kanya, premium. Ang premium mo kasi tingnan and also premium din hawakan or premium feel. Minimalist lang yung design, super plain, wala nang kahit ano pang nakalagay dyan, tanging logo or Infinix branding lang, and that's it, wala na. Nagustuhan ko rin dito yung kanyang octagonal shape camera bump, which is reasonable na may makikita tayong gantong bump dahil naka-periscope lens yan. Mamaya mas pag-uusapan natin. And nga pala, glass material din yung ginamit nila sa part na to. Meron na rin tong RGB light sa ibaba ng cameras natin dito at isa tong notification RGB lights, and also meron na rin tong heart rate and also blood oxygen meter, kaya pwede rin natin siyang gamitin para i-measure tong mga to, which is hindi ko nagamit at hindi ko rin tinry. More on smartwatch na yung ginagamit ko dahil yun yung gusto ko. At nga pala, yung hawak kong variant dito is isang titanium gray. Meron na rin tong 2 color variants pa na available, which is yung enchanted purple, and ang ganda ng colorway, and also meron na rin silang racing gray na collab design na maganda rin yung dating. But gano'n pa man, kung ano man mapili yung design sa mga yon, minimalist pa rin tingnan. I-plus mo pa yung build nito na naka-glass back, glass front, at naka-metal frame. However, kapag dating sa glass protection na ginamit nila, wala akong nakuhang magandang source about dito. But isa lang yung sure ako dito, hindi Corning Gorilla Glass protection yung ginamit nila, dahil kung Corning Gorilla Glass protection yan, in-emphasize na agad nila yan doon pa lang sa spec sheet. Kaya dito, for sure hindi. And yes, kapag dating sa build neto, pang flagship talaga dahil wala kang makikita mga phones na merong gantong build para sa ganitong presyo. Actually, isa tong phone na to sa bukod tanging meron na ganyan. Anyway, ang isa pa sa maganda dito, meron na rin tong IP64 rating. Oo, hindi to IP68, pero goods pa rin yan sa mga wisik-wisik ng tubig, ambon-ambon, basta wag lang nating isa-submerge or itutubog. Dahil for sure, magkakaroon tayo ng problema pagdating dito. Isa pa sa medyo nakakabigla at hindi pa rin nila inalis sa kanilang Note lineup, at yan yung kanilang wireless charging capability na up to 50 watts. Kaso nga lang, same last year, which is isa rin sa nitpicks ko, wala po silang MagSafe pagdating dito. And same sa predecessor neto na Note 40 Pro Plus 5G, nag-include lang din ulit sila ng isang case na merong MagSafe, na kung saan okay naman at maganda rin naman yung kapit, kaya pwede na rin gamitin. Kaso nga lang, yung main nitpicks natin dito, paano na lang kung magpapalit tayo ng case? So, wala na. Ganun na yon. But ganun pa man, pwede pa rin naman natin magamit yung kanyang wireless charging capability kahit na walang MagSafe case. Yun nga lang, hindi didikit yung wireless charger natin dun sa likod, kaya pwede lang natin siya gamitin if ilalagay lang natin sa isang place. But yeah, medyo hassle lang. Isa pa sa nagustuhan ko sa phone na to, supported na rin neto yung reverse charging. Meron siyang 10 watts pagdating sa wired, and then 7.5 watts naman kapag dating sa wireless, which is gumagana naman and helpful sana dahil merong konting problema si Infinix sa battery. Dahil meron lang tong 5,200 mAh battery capacity, which is a good and also maganda rin naman na battery capacity kung ako yung tatanungin, kahit na yung mga new norm or mga new standard batteries is nasa 5,500 to 6,000 mAh dahil na rin sa new battery technology na silicon carbon, which is reasonable. But wala namang problema talaga kapag dating sa battery capacity. Ang pinaka-pinoproblema talaga dito ni Infinix yung kanilang software management. Dahil pagdating sa power consumption, dun pa rin talaga talo itong device na to. Dahil nag-run ako dito ng PC Mark battery test at ito yung nakuha natin na result. As you can see, hindi man lang umabot ng 10 hours. Nasa almost 9 hours lang yung tinagal niya, which is hindi ganun ka-acceptable. And kagaya nga ng sinabi ko, hindi to about sa laki ng battery capacity, dahil kung maalala ninyo yung mga reviews natin sa mga nating phones before, nakita ninyo na talagang makunat at grabe rin yung tinatagal ng battery nila dahil maayos yung kanilang software management. And dito rin talaga papasok yung kakulangan ng Infinix pagdating sa part na to or ng any other Chinese brand na nakikita natin sa market.
But ganoon pa man, dahil nga matagal sa akin tong phone na to, nagamit ko pa rin naman talaga siya as my secondary or main phone din nung nare-review ko siya, at kaya niya naman tumagal ng isang araw ng isang gamitan, basta common lang yung gagawin, pero at the end of the day mapapa-charge at mapapa-charge ka pa din. Pero yung good news dito, if ever na gamer ka at gusto mo ng balagbagang gaming, walang problema dahil meron na rin tong bypass charging. And kung malalobot din agad naman natin itong phone na to, mabilis lang din nating i-charge dahil meron na tong 100 watts fast charging support na kung saan kaya nating i-full charge tong phone na to from 0 to 100 in just under 40 minutes. And dahil nabanggit ko na nga rin yung kanyang software capability, pag-usapan na natin tong part na to. Una, ginamitan na to ng XOS 15 and under to ng Android 15. And pagdating sa software support update neto, based kay Infinix, magkakaroon tayo dito ng 2 major Android upgrades and 3 years software security update. Which is kung ako yung tatanong ngayon at ibabangga natin to sa Poco X7 Pro, di hamak na mas okay yon unlike dito. Pero same feedback pa rin, same pa rin naman sila na walang magandang software support. So kung ano man piliin nyo sa dalawa, same lang din na problema tayo pagdating dito sa part na to. And speaking of problema, hindi naman actually problema, pero nandito pa rin yung kinaiinasan natin ng mga bloatware. Marami pa rin yan. Shopee, TikToks at kung ano-ano pa, nandyan pa rin. Uninstall nyo na lang. But ganoon pa man, hindi natin may kakaila na nag-i-improve talaga si Infinix at yung iba pang mga sister companies neto pagdating sa software. Dahil kung babalikan natin yung mga 2023 phones ni Infinix, Tecno and also Itel, di hamak na mas maganda yung UI nila ngayon unlike before, and nakakapag-implement na rin sila ng mga useful AI features kagaya na lang ng circle to search at kung ano-ano pa na madalas lang nating nakikita sa mga flagship level phone before. Which is hindi natin talaga may kakaila na nag-i-improve sila at hindi din natin may kakaila na kinukulang din sila. And speaking of na-nailed, usapang pako tayo. Joke lang. Usapang display tayo dahil isa to sa mga pinaka-the best na specs ng phone na to na dapat pag-usapan. Naka 6.78 inch AMOLED display na naka 1080p resolution and 144Hz refresh rate. And kapag dating sa specs na to, alam na ninyo yan dahil AMOLED display, may vivid and also saturated color pagdating sa display. Pagdating sa mga dark colors, contrasting, also deep yung pagka-black, kaya buhay na buhay. Supported din ang Widevine L1 kapag dating sa Netflix. Kaya kung usapang movie watching, anime watching, naka HD playback na tayo pagdating dyan, kaya no problem. And actually, nakapanood na rin ako dito ng anime at isa sa sinisimulan ko so far yung My Hero Academia Vigilantes. Ang ganda kasi ng kwento, lalo na sa manga. And kudos nga pala sa Bone Studio para sa pag-animate nito. Ang gaganda ng animation and also fight scenes. Goods na goods. Pagdating naman sa speaker neto, mediocre yung kanyang performance. Naka-earpiece lang kasi yung isa kaya hindi ganong kalakasan, pero pwede na para sa isang mid-range level phone. At nga pala, hindi ko lang nagustuhan dito yung nagbabibrate na likod niya once nagpapatugtog or nanonood tayo ng movie. Yun yung medyo annoying sa kanya. Point out ko nga rin pala yung bezels ng display neto. As you can see, napakanipis na. Tanging top and yung bottom na lang yung medyo makapal dito. And kung usapang outdoor use naman, pwede rin natin ito magamit sa labas dahil meron na tong 1300 nits peak of brightness. Kaya visible pa rin yung mga contents if ever na gagamitin natin to sa medyo mainit na panahon or medyo tirik yung araw. Ngayon naman, dumako tayo sa exciting part at alam ninyong pinopokusan ng channel na to, which is gaming part. Again, yung ginamit na chipset dito is the MediaTek Dimensity 8350 Ultimate at isa tong gaming capable chip. Kung makikita ninyo dito, nakakuha tayo ng solid 1.2 to 1.3 Antutu benchmark score, and then nakakuha din tayo ng magandang result pagdating sa 3D Mark test dahil nakakuha tayo dito ng best loop score na 2,000 plus and then lowest loop score naman na 1,000 plus. Pero nakakuha tayo dito ng medyo baksak na stability, which is 65%. And based sa testing na to, nakakuha tayo dito ng maximum 46 degree Celsius. Pero kagaya lagi ng sinasabi ko sa inyo, yung pinaka-need pa rin talaga nating makita is yung actual performance nito pagdating sa gaming. And ito, yung nakuha naming result nung sinalang namin to sa gaming test. Syempre, una nating sinalang dito is itong Genshin Impact, which is isa sa pinaka-favorite at mabigat na AAA game ngayong 2025. Pagdating dito, may maxed out settings lang natin. Highest graphical preset settings and then 60 FPS combo. And then, pagdating sa naging performance neto dito, quite decent at playable naman. Same lang din ng Common 40 Premiere na first phone na na-review natin na merong Dimensity 8350 Ultimate. And also, goods na goods din yung nakuha nating FPS dahil nag-average to ng 55 to 60 FPS. However, nung nag-review kami ng footage namin, napansin namin na bumababa to ng 40 to 45 FPS, which is reasonable din naman. At nangyayari lang naman yon kapag merong mga animation, may mga mapang needed render, and then merong mga part na napakadaming monster. So, marami ng animation that time. So, ang best option dito, pwede nating
ibaba ng konti yung kanyang graphics settings, but if gusto nyo pa rin naman i-maximize yung gantong settings, pwede naman dahil playable naman yan. Don't worry, gagawa natin to ng extreme gaming test. Anyway, pagdating naman sa mga MOBA game which is MLBB, HOK at saka Wild Rift, okay na okay naman. By the way, good news, max out settings tayo dito which is naka ultra sa ML, sagad na rin yung 120 FPS in high graphics settings pagdating sa ating Wild Rift, and then okay na rin yung ating HOK, sagad na settings din. And pagdating sa naging overall performance ng phone na to dito sa mga MOBA games, wala din problema dahil decent and good din yung nakuha natin na performance dito. Dahil nakakuha tayo ng 120 FPS all the way sa mga game na to. And dahil nga matagal-tagal ko na rin ginagamit itong Infinix Note 50 Pro Plus, nung una kong extreme gaming test dito nasa 60 FPS lang yung nakukuha natin sa MLBB at naka ultra settings na siya. So after ng few updates, nagkaroon na tayo ng improvement pagdating sa FPS dahil nakakuha na tayo ng 120 FPS. So sinasabi ko to dahil para dun sa mga phones na na-review natin before na merong 60 FPS lang pagdating sa MLBB, merong chance or malaki yung possibilities na magkakaroon na tayo ng update para dyan para makuha na natin yung 120 FPS. Kaya abang-abang kayo dyan. Anyway, pagdating naman sa CODM, naka-ultra frame rate settings tayo dito and then naka-low graphics settings. And then kapag dito, okay na okay at smooth na smooth din yung gameplay. However, hindi tayo nakakuha ng 120 FPS hanggang 90 FPS pa lang sa ngayon. I don't know why kung ano nangyari pero for sure kaya na itong makakuha ng 120 FPS. Pero kagandahan dyan, naka 90 FPS din tayo pagdating sa VR mode, so walang problema pagdating sa MP and VR, same 90. Pero for sure makakaroon tayo dyan ng 120 FPS in the future. Ngayon naman, kamusta naman yung thermal ng phone na to? Pagdating sa Genshin Impact, nakakuha tayo dito ng 42 to 44 or almost 44 degrees Celsius pagdating sa kanyang temperature in overall. After yan ng 30 minutes of gameplay. Pagdating naman sa mga MOBA games, naglalaro lang or nag-average ng 32 to 37 degrees Celsius lang, which is a normal temperature para kung ako yung tatanungin ninyo. Pagdating naman sa CODM, magkasabay nating nalaro yung MP and also VR mode dito. Nakakuha lang tayo ng 37 to 39 degrees Celsius at hindi pumatak ng 40 degree. So pagdating dito, talagang normal yung temperature niya. And in overall, pagdating sa testing na ginawa natin, quite surprising yung nakuha nating thermal dito dahil sa Infinix GT30 Pro and also sa Common 40 Premier, umiinit talaga ang Dimensity 8350. So don't worry, mas masasukat talaga natin yung overall performance nito sa ating extreme gaming test. Don't worry, na-shoot na namin yan kaya mapapanood nyo rin agad after namin i-release itong full review. Kaya abang-abang kayo sa part na yon. Anyway, next naman natin pag-usapan which is my personally favorite pagdating dito sa ating Infinix Note 50 Pro Plus, at yan din yung isa sa pinaka-hype na part nito which is yung kanyang camera capability. Pagdating sa main camera, naka 50 megapixel Sony IMX896 camera sensor. Meron din tayo ditong 50 megapixel 3x periscope lens and 8MP ultra-wide camera at 32 megapixel selfie camera. And pagdating sa mga photos na nakuha ko dito, unahin natin sa main camera, okay na okay yung kanyang photo processing, at yung pinakauna ko napansin dito is yung detail mismo ng subject and nakukuha niya at hindi siya soft unlike ng ibang mga phones out there. Contrasty din yung mga photos na nakuha natin dito at okay din yung kanilang color reproduction. Hindi ganun katapang pero nandun pa rin talaga yung color boost niya kaya feels more saturated yung mga colors na napoproduce neto, which is para sa akin okay lang naman. Pagdating sa HDR capability neto, okay na okay din. Hindi nagpipick yung highlights at hindi din nagka-crush yung shadow part kaya goods na goods. Well balanced and well exposed yung napaprocess niya kapag nag-take tayo sa subject kahit na against the light pa yan. And speaking of lighting, kinakailangan pa rin talaga natin dito ng proper source amount of light para mas makapag-nail tayo ng good looking photos. Pagdating naman sa kanyang ultra-wide camera, medyo okay na rin to kung ako yung tatanungin. Kaso nga lang, kapansin-pansin dito na hindi na ganun ka-sharp yung mga photos na nakukuha natin unlike sa kanyang main camera. So medyo soften siya dito pero yung detail ay nandun pa rin naman. Pagdating sa color, goods pa rin. So in overall, pwede na siya kung ako yung tatanungin. And yung pinaka nagustuhan ko namang part ng camera neto is the telephoto camera, at pagdating dito sa part na to, naniel talaga ng Infinix. By the way, meron tong 3x zoom optical zoom and then meron din tong 6x na merong digital lossless zoom. Pagdating sa 3x zoom, maganda talaga, sharp and also kitang-kita yung detail. Pero kapag ginamit na natin yung 6x zoom which is a lossless digital zoom, makikita natin na talagang nagkaroon ng pixelated dun sa mismong photo or medyo nagiging soften yung ating mismong image. Dahil at the end of the day, by the name itself, digital zoom pa rin ito kaya magkakaroon talaga tayo ng gantong part. Pagdating naman sa kanyang 100x, ganun pa rin naman, same lang din ng ibang mga phones na merong 100x, hindi na ganun ka-okay itong gamitin, hindi na rin ganun ka-okay yung kanyang processing pagdating dito. Kitang-kita nyo naman, hindi na ganun ka-readable, pero pwede pa rin naman natin siya gamitin, pero in situational scenario na lang. Kagaya na lang ng paghahanap mo sa nangutang sa'yo na hindi na nagbayad, pwede mong gamitin.
De, joke lang. Anyway, pagdating sa kanyang selfie camera, masasabi ko na pasado na rin to para sa akin. Just a regular mid-range camera at nakakakuha naman to ng mga photos na gusto nating makuha, maka-capture at maka-capture nila yan. Goods naman yung HDR capability and also sharpness ng photo, nandun yung detail ng mukha natin, hindi nawawala. May ganun pa rin naman, may mga soft part, meron din mga sharp part, however, nakadepende talaga sa light. So, kinakailangan pa rin talaga natin pumosisyon ng tama or maghanap ng proper or good source of lighting para magkaroon tayo ng mas maganda and well-exposed na photo pagdating sa selfie. Pagdating naman sa video capability, kayang mag-shoot ng ating main camera and also telephoto camera ng 4K at 30 and 60 FPS. At pagdating sa video quality, okay naman. Usable naman siya kung ako yung tatanungin. Pero kapansin-pansin na mas stable at mas maganda yung ating 4K at 30 FPS unlike sa 4K at 60 FPS ito. Medyo hindi kasi ganun ka-stable at kapansin-pansin dito yung wobbleness. But in overall, in terms of 4K resolution quality, okay na kung ako yung tatanungin. But yung pinaka-main nitpicks ko dito kung ako yung tatanungin ninyo or sasabihin kong cons pagdating sa camera neto ay yung transition neto from main camera to telephoto camera once na nag-shoot na tayo ng video. Kapag hindi pa tayo nag-shoot ng video, pwede nating ipag-switch yung ating 1x to 3x which is the main camera and telephoto camera, pero ibang usapan na kapag nag-shoot na tayo. Kasi kapag nag-shoot tayo sa ating telephoto camera, hindi na natin siya pwedeng ibalik sa 1x or sa ating main camera and vice versa. Nakita ko na rin na problema to sa Camon 40 Premiere at saka sa nating phone 3A Pro na daily driver phone ko ngayon, which is hanggang ngayon hindi pa rin nila napifix. Pagdating naman sa selfie camera video capability, kaya na ito mag-shoot ng 4K at 30 FPS. And yes, wala na po ito sa sumpa ng 1080p resolution dahil naka 4K at 30 na tayo dito. And yeah, goods naman yung quality ng kanyang mismong selfie camera ko ako yung tatanungin para sa video, pwede na, at kung gagamitin natin ito pang video call or kaya pang meeting, okay na rin dahil hindi siya ganun makukompress. Ngayon naman, usapang final verdict tayo. Kagaya ng sinabi ko, mas mararecommend ko tong phone na to kesa sa Infinix GT30 Pro. Dahil lahat ng meron sa Infinix GT30 Pro meron na rin sa phone na to. Same ng chipset na ginamit, maganda rin yung display. Same lang din na merong good na speaker kahit papano kung ako yung tatanungin. Same ng OS na ginamit, although mas customization sa GT30 Pro dahil halos walang bloatware doon. But in overall, pagdating sa overall specs neto, lahat ng meron talaga sa Infinix GT30 Pro, maliban na lang sa shoulder triggered button at saka sa solution na gaming kit neto, di hamak na masasabi nating mas okay at mas worth it bilhin itong Infinix Note 50 Pro Plus. Kaso nga lang, medyo magkakaroon tayo ng pagkakatalo pagdating sa presyo. Pag-usapang under 15,000 pesos kasi yung usapan, di hamak na panalo ang Infinix GT30 Pro dahil nasa 14,500 plus pesos lang to. Pagdating naman sa Note 50 Pro Plus 5G, nasa 18,600 plus pesos pa ito para sa kanyang 256GB variant. Ngayon, ibabangga na lang natin yung specification na meron at nilamang itong Note 50 Pro Plus doon sa Infinix GT30 Pro at i-justify na lang ninyo kung worth it ba yung mga plus kagaya na lang ng kanyang telephoto camera, magandang build and also premium looking design para sa add 4,000 pesos mula sa SRP ng Infinix GT30 Pro. So, kayo na lang makakapag-decide niyan at syempre nakadepende rin yan sa budget ninyo. So, para sa akin, if naghahanap kayo ng phone na under 20,000 pesos, isa to sa best recommendation ko ngayong 2025. Pero ang tanong, kaya ba nito makipagsabayan sa Camon 40 Premiere and also Poco X7 Pro? Antay-antay kayo dyan dahil gagawa natin ng comparison video itong mga phones ito para mas malaman natin kung ano yung mas best bilhin. Anyway, ilalagay ko yung link dyan sa description down below about dun sa mga sinabi kong product para mabili na ninyo agad. Anyway, yun lang. Peace.